What is up mga chong? Magandang araw sa inyong lahat. Isa ka rin ba sa mga kabataan na nangangarap dati nung bata ka pa na makahawak o makatapak ng snow? Ngayong araw nga ay tutuparan natin yung pangarap natin dati na makatapak o makahawak ng snow. Pinagaanan namin ng punta para maaga kami makarating doon sa pupuntahan namin. Medyo malayo-layo din kasi yung biyahe namin papunta doon. Bali 2 train pala yung sasakyan namin. Magmula doon sa station na sinakyan namin papunta ng Osaka. Tapos galing ng Osaka, lilipat naman kami ng ibang train papunta doon sa destinasyon na pupuntahan namin. Na kung saan doon kami magsusnowboarding. Oo guys, hindi lang tayo mamamasyal. Hindi lang tayo hahawak o hapak ng snow. Pupunta tayo doon para magsusnowboarding tayo para matry naman natin kung ano yung feeling pag snowboarding ka. Bale 1.5 oras din yung babiyahin natin at ayun yung kasama ko dahil maaga pa, ayan tulog na tulog. Bali madadaanan din pala natin dito yung pinakamalaking chocolate na naka-display sa kilid ng kalsada at yan makikita nyo. Bali itong video na ito guys is last year pa talaga to. Hindi ko lang siya na-edit at na-imbak lang sa cellphone ko. Habang nag-i-scroll ako, nahanap ko itong mga videos na ito. Kaya ito, ine-edit ko siya ngayon para maipakita at ma-share ko din sa inyo yung experience namin ng snow. Bali nakababa na pala kami dito sa Osaka. At yan, lipat kami ng linya dyan sa may Kusi Line papunta doon sa pupuntahan namin. Balot na balot kami nung time na yan kasi sobrang lamig dahil winter. At ayun yung mga kasama ko, bali 5 pala kami pupunta doon sa pagsusnowboardingan namin. At dito nakalipat na nga kami ng train kaya diretso na yung biyahe namin. Hindi ko na maalala kung ilang station yung pinaghintuan namin. Pero yung biyahe namin, nasakulang ko lang mga 1 hour din. Hindi ko talaga akalain na may experience ko itong mga ganito. Yung makasakay sa train ng Japan. Dati kasi napapanood ko lang to sa mga anime. Tapos makakahawak at makakaapak na tayo ng snow. At hindi lang yun, makakapag-snowboarding pa tayo. At sa ilang minuto na pagbiyahe namin, tatanaw na namin yung bundok na kung saan kami magsi-snowboarding. Sobrang excited ko na ito guys kasi nga first time natin maka-experience ng ganito. Kaya walang hanggang pasasalamat talaga sa itaas kasi pina-experience niya sa atin itong isa sa memorable na mga experience na pwede nating maranasan. Kasi nga diba, nung bata lang natin to nakikita sa mga TV, sa mga anime, sa mga pictures. Ngayon na-experience na natin. Palapit na nga kami ng palapit sa bundok na pupuntahan namin. At kitang-kita nyo naman yan, nababalot ng puti yung mga bundok. Yung mga puti na yan yung snow. Bali sa area kasi na to, sa ibabaw lang ng bundok nangangapal yung snow. Dito sa baba, hindi masyado, depende na rin yun sa lamig. Hindi naman kasi lahat ng lugar sa Japan ay nababalutan ng snow pag winter. Pero minsan naman mga ganito lang, yung mga bundok lang yung natatabunan ng snow. Mula dito sa pinaghintuan ng train, kitang-kita na namin yung bundok na aakyatin namin mamaya. At doon kami magsi-snowboarding. Hindi pa kami nakababa ng train kasi hindi pa ito yung station na bababaan namin. Bali pagbabaan namin ng train, sasakay pa kami ng bus papunta doon sa bundok. Doon na kami mag-aarkila ng mga gamit namin ng pang snowboarding gaya ng snowboard, jackets, boots at iba pa. Tapos doon na rin kami bibili ng ticket ng ropeway papunta doon sa pinakatuktok ng bundok. Nakababa na kami ng train at eto nakasakay na kami ng bus. Ito yung magdadala sa amin papunta doon sa station kung saan doon kami mag-aarkila ng mga gamit tapos doon na rin kami bibili ng mga ticket. At nakarating na nga kami dito sa may station na kung saan dito na kami, papasok kami dito at mag-aarkila kami ng mga gamit na pang snowboarding. Bali guys, 2 lang pala kami magsi-snowboarding kasi yung 3 kasama namin, hindi raw muna sila magsi-snowboarding. Kaya kahit 2 lang kami na magsi-snowboarding, sige pa rin, tuloy pa rin kami. Isa ito sa mga bucket list ng mga bata pa tayo kaya hindi natin dapat palampasin to at sulitin na natin. Total, andito na naman tayo kaya sige, go na tayo. Pumasok na nga kami dito sa may arkilahan ng isa kong kasama para makapamili kami ng mga jacket at mga gamit na gagamitin namin sa taas. At eto nga, nakakuha na tayo ng jacket
ng pants, tapos ng boots na gagamitin natin. Yung snowboard na gagamitin natin is doon na daw sa taas natin kukunin. Kaya ito, sumakay na kami ng ropeway papunta sa itaas ng bundok. Sabi ng kasama ko, isa raw to sa pinakamabilis na ropeway dito sa Japan. Yung una parang nakakatakot kasi yung ropeway na to parang singlaki ng isang bus at marami kami sa loob. Kung may phobia ka sa mga matataas na lugar, hindi pwede sa'yo to. Kasi talagang malulula ka kapag nakasakay ka na dito. Lalong lalo na nung malapit na kaming dumating dun sa may pinakatuktok. Habang papalapit na kami sa tuktok, makikita mo talaga yung mga bakas ng snow. Hindi man siya masyadong makapal, siguro ay medyo nandito pa siya sa baba. Siguro pag doon na sa pinakataas, doon na talaga makapal yung snow. At eto na nga kami, malapit na kami sa tuktok. At habang lumalapit kami, lalong kumakapal yung mga snow. At dito makikita mo yung mga puno na puting-puti na siyang napapalibutan ng mga snow. Ito yung madalas na nakikita sa mga TV, lalong lalo na pag malapit na yung Pasko. At nakarating na nga kami ng safe dito sa tuktok. At ito nga yung makikita mo dito sa taas. Makikita mo yung overlooking ng lake. Pagkababa namin dito sa ropeway, dumiretso na kami dun sa pagkukuha na namin ng snowboard. At pagkatapos namin makuha ng snowboard namin, at ayan, nandito na kami sa platform na kung saan dito na kami mag-skate. Sobrang na-amaze at na-excite talaga ako guys kasi dati akala ko hindi ko mararanasan tong ganito. Ngayon nahawakan ko na, nauupuan ko na yung mga snow. Siyempre as a first timer, talagang ma-appreciate mo at ma-excite ka talaga. Sobrang lamig talaga dito at ang liwanag ng paligid kasi nga puting-puti ito dahil nga sa kapal ng snow na bumabalot dito sa bundok. So bali dito nga pala tayo mag-skate dun hanggang sa kabilang dulo. Ang tagal nga naming nag-umpisa ng kasama ko kasi as a first timer wala kaming alam o wala kaming idea kung paano gamitin yung skate. Kaya tamang video-video at picture-picture muna ako dito kasi nga hindi ko pa alam kung paano mag-start at paano gamitin tong snowboard. Etong kasama ko nga pala, hindi niya pala first time to. Second time niya na to kasi nung unang alis niya dito, nakapag-snowboard na rin siya. Kaya ayan, medyo may experience na siya at hindi na siya nahirapan. At ayan, trinay ko na nga tumayo at mag-skate. Noong una talaga, akala ko talaga madali lang to na parang nag-skateboarding ka lang. Pero iba pala talaga sa personal. Kung wala ka talagang experience, mahirapan ka talaga. Kaya ayan, tamang tumba-tumba muna tayo kasi nga wala tayong alam at delikado pag nagdire-diretso tayo dun sa palusong. Halos kalahating araw talaga namin in-enjoy itong pag-snowboarding namin. Sinulit na talaga namin kasi hindi naman namin alam kung kailan kami ulit makakabalik ng ganitong season na winter. Hindi pa talaga namin alam kung paano yung basic at tamang pagtayo ng naka-skateboard ka na. Pero kahit wala kami alam, sariling sikap na lang para at least ma-enjoy pa rin namin yung pinunta namin dito. Hindi lang naman kami ang mga baguhan dito, marami din mga baguhan kaya ayan makikita nyo may mga nagsa-struggle pa rin. Tulad yan, may mga natutumba, may mga nag-slide, nag-overshoot kasi nga hindi pa nila alam kung paano yung tama at proper na pagtayo at paggamit ng snowboard. At ito nga yung ginagawa namin ng kasama ko. Imbis na paharap kami nag-slide, patalikod kami kasi madali lang iyuko at madali lang kami makabrake pag nakatalikod.
Dahil sa may experience na yung kasama ko, hindi pa naman siya masyado marunong pero may experience na siya. Kaya medyo nakakapanya na yung snowboard at malayo na yung nararating niya. At ayan, time ko naman kaya ako naman yung mag-snowboard. Papabideo naman ako sa kasama ko. Snowboard, dapat ilalak mo yung bots mo. Yan. Dapat pumitin siya. Pwede na sa yung plan. Hindi na sa may plan. Kasi ibabangan. Bubangan ng ano? Bubangan ng mga seatbelt. Proud pa rin ako sa sarili ko kasi kahit wala akong alam sa snowboarding, first time ko, nagawa ko pa rin tumayo at ma-slide yung snowboard papunta dun sa baba. Kaso hindi lang malayo yung nararating ko, hindi kagaya ng kasama ko. At ayan, ganito yung ginagawa namin, struggle kami sa pagtayo. Tapos yan, patalikod kami nag-slide para at least mabilis kasi mag-brake pag nakatalikod ka. Hindi na kami umaabot doon hanggang sa baba. Hanggang doon na lang kami sa pinagbagsakan namin kanina. Kaya nilalakad na lang namin sa gilid, pabalik sa taas para makapag-slide ulit kami papunta doon sa baba. Wala na akong ibang nakuha ng video. Yung ibang video ko nasa Insta360 na. Kaya hanggang dito na lang muna yung share ko sa experience namin dito sa snowboarding. At dito sa part na to, ito, pababa na kami ng bundok. At talagang pag nakasakay ka dito sa may ropeway, talagang malulula ka talaga pag hindi ka sanay. Pakinggan nyo yung magiging reaction ng mga Hapon. Ganun talaga yung reaction na makukuha mo pag nakasakay ka dito sa ropeway. Kasi mabilis siya tapos bigla siyang babagsak na parang Ferris wheel. Kaya parang hugutin talaga yung laman mo. Pagkatapos namin sa ropeway, nag-bus na kami pababa ng station at ayan, andito na nga kami sa station, papunta na kami ng Osaka. At ayan na nga yung bundok na pinag-snowboardan natin. Grabe, sobrang taas ng bundok na yan guys. Hindi mo akalain na may snowboard platform pala sa taas. At andito na nga yung train na sasakyan namin papuntang Osaka. Maraming salamat guys sa pagsama nyo. Kung nakaabot mo kayo dito sa video na to, maraming salamat. Isang napakagandang experience ang nakuha ko ngayong araw. Kasi natupad ko yung pangarap ng kabataan ko na maka-experience ng snow. Hanggang dito na lang guys. Paalam!